Noong July 2022, ipinakita ng Mini ang kanilang vision, isang all-electric subcompact crossover na may futuristic interior at playful design. Fast forward to 2024, opisyal nang inilabas ang konseptong yon. Kaya sa episode natin ngayon, ibibida natin ang 2025 Mini Aceman SE. Ito ang unang Mini na never pa ginamitan ng internal combustion engine. Meaning, from the ground up, electric talaga to, walang halo, purong EV. Pero ang tanong, ano nga ba ang unique driving experience ng electric crossover na to? Sulit ba siya? At para kanino nga ba ang Mini Aceman? Kaya samahan nyo kami and let's find out dito lang sa Drive Talk. Pagdating sa labas, ibang Mini na agad ang bumungad. Still playful, pero ngayon, mas modern, mas futuristic, at ang stance niya, mas SUV ang dating. Kasi nga, isa na siyang full-fledged subcompact crossover SUV. At take note, ito ang unang beses na naglabas ang Mini ng Aceman. First generation model ito, bagong-bago at totally fresh sa Mini lineup. Hindi ito refresh, hindi rin upgrade ng dating model. Brand new identity talaga. Una mong mapapansin, wala na yung dating chrome trim. Pinalitan ng mas malinis at sharp na details. Simple pero premium ang dating. Yung grille, mas angular na ang design. Partially closed ang itaas dahil electric na. At may functional air vent sa ibaba. Sapat para sa cooling needs. Mas minimalist ang look pero may presence pa rin. Headlights, hexagonal na. Hindi lang basta LED, may animated welcome sequence pa. Parang may sariling personality at may tatlong lighting modes kang pwedeng pagpilian. Classic, favored at GCW mode. Sa likod, standout pa rin ang LED taillights na may dynamic animation. Depende sa trim. Kahit paalis ka na, may character pa rin si Aceman. Sa gilid, ramdam mo ang crossover vibe. Strong shoulder lines na may mini badging. At may black roof na may roof rail. Kaya kahit subcompact siya, malakas ang dating. Naka 19-inch hexagram spoke, two-tone alloy wheels na may 225/40 R19 tires. Unique ang design, bagay na bagay sa playful personality ni Aceman. Camera and sensors, rear cam lang ang meron, pero don't worry, may 6 front sensors at 6 rear sensors. Kaya confident ka kahit sa masisikip na parking spots. Kaya kung gusto mong makaiwas sa coding, mag-EV na hindi boring, at may SUV feel na compact at techy, the Mini Aceman is for you. Pagdating sa likod, manual lang ang tailgate ni Aceman. Walang power liftgate, pero wag ka. Kahit isa siyang subcompact crossover, maluwag ang cargo space, may trunk light sa gilid, isang 12-volt socket. At sa trunk door mo rin makikita ang early warning device, easy access kung kailangan. Walang spare tire gaya ng ibang EVs, pero may kasama siyang mini mobility kit para sa mabilisang tire repair. Katabi rin nito ang first aid kit. Ready ka kahit sa emergency. At ang cool dito, may velcro base yan, kaya pwede mo itong ilagay kahit saan sa trunk, secure pa rin. Bitin sa space, pwede mong i-fold flat ang second row. Pero take note, medyo may konting awang sa gitna, kaya hindi perfect ang surface. Pero sapat na para sa mga malalaking gamit. Kung mapapansin nyo, iba ang setup ng Aceman kumpara sa ibang electric cars. Sa iba, may extra storage sa harap. Pero dito, electric motor pa rin ang nakamount sa front.
parang layout ng traditional combustion engine. Under the hood, meron itong 54.2 kWh battery capacity na may maximum output na 160 kW at 330 Nm of torque. Kaya naman 0 to 100 in just 7.1 seconds ayon mismo sa Mini. At ang top speed, 170 km/h. Pagdating sa range, hindi rin papahuli. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 407 kilometers kaya swak, city man o long drive. Gumagamit naman ito ng front-wheel drive drivetrain. Charging, walang problema. Sa DC fast charging, nasa 1 to 2 hours lang. Pero kung sa wall charger sa bahay mo, from 0 to 100%, aabutin ng 7 to 9 hours. Perfect overnight charge. At ang maganda pa rito, kasama na ang 7.4 kWh home wall charger. Kaya plug and play ka na agad sa bahay. Bago pumasok, ramdam mo na agad ang personality ni Aceman. May animated welcome lights, color-changing ambient lighting, at pati sa paa mo, may footlights pa. Pag upo mo, hindi lang basta sporty, naka John Cooper work seat ka na. Power adjustable, may memory function, at yes, may massage feature pa. Ang controls, nasa mismong upuan, hindi sa infotainment. Kaya kahit long drive, relax ka lang. Ang steering, may manual tilt and telescopic. Audio system, premium agad, naka-Harman Kardon. Malinaw, malakas, at solid ang tunog, pang chill o pang drive. Legroom at headroom, surprising para sa size. Kahit subcompact ang body, hindi masikip sa loob. Sa gitna, stand out ang 9.4-inch round OLED infotainment display. Dito mo naman makikita halos lahat. AC, navigation, media, at smooth ang response, walang lag. May kasama rin itong heads-up display na pwede mong i-adjust gamit ang head unit. At may mini app ka pa, pwede kang gumawa ng personal profile mo at i-remote start ang kotse gamit lang ang phone mo. Sa baba naman, gear shifter, start switch, driving mode selector, 12-volt socket, dalawang USB Type-C port, wireless charging pad, at 2 cup holders. Compact ang center console, pero okay na para sa maliit na gamit. Yung armrest, medyo maliit. Sakto lang para sa driver. Sa taas, may vanity mirror sa driver at passenger sun visor. Pero note lang, walang ilaw. Ang map lights, LED na. At kung nagtataka ka kung nasaan ang door handle, nasa bandang baba, medyo unique pero sanayan lang. Dito sa likod, impressive ang space para sa isang subcompact crossover. Maganda ang legroom at headroom, kaya komportabling dalawa. Pero kung tatlong adult kayo, hindi na kasya sa gitna. Wala ring center armrest. Kaya ang cup holder nasa baba at iisa lang. Ang good news, merong extra storage pocket at may dalawang USB Type-C port para sa passenger. At syempre, LED na rin ang cabin lights sa likod. Bago tayo mag-test drive, silipin muna natin ang 8 driving modes ng Aceman. Meron siyang go-kart, core, green, personal, vivid, timeless, balance, at trail. Pag naka-trail mode, makikita mo yung articulation ng sasakyan. Pero sa test drive natin, 3 mode lang ang itatry natin. Kasi yun ang may pinakaramdam na pagbabago sa driving experience.
So ngayon, susubukan natin itong pinakabago ng Mini. Itong 2025 Mini Aceman. So alamin natin ano bang driving experience na to. Dito sa Mini, napansin ko, ramdam mo kagad yung power niya kahit di mo pa tinatapakan yung brake. Sobrang lambot ng steering niya. Talagang okay na okay siya sa city driving. At the same time, hindi siya mahirap gamitin. Sobrang dali niyang gamitin. Malaki yung mga turning radius niya, kaya hindi kayo mabibitin kahit masikip yung mga parking spaces dito sa Metro Manila. Isa pang kakaiba rito sa Aceman, no? Kahit ibang Mini, meron siyang heads-up display na mukha siyang mirror. Kakaiba siya sa ibang kotse. So ngayon, naka-efficient yung eco mode ng Mini. So, okay naman yung response niya. Saktong-sakto sa city driving. Okay din yung mga road noise. Wala kayo masyadong maririnig. Ang advantage ng efficient, so mas makakatipid kayo ng battery nun. Mas malayo yung mararating nyo. Malayo yung matatakbo nyo. Sa suspension, okay na okay yung suspension niya. Kung i-compare natin sa ibang European cars, medyo stiffer ang suspension nito. Yung visibility naman netong Aceman, maganda rin. Kahit mukha siyang maliit yung windshield niya sa labas. Pero pag nandito kayo sa loob, hindi kayo maninibago. Yung brakes naman neto, hindi siya may bite. Tamang-tama lang din. Ine-expect ko dito sa electric na meron siyang parang nag-auto brake. Pero dito, hindi siya ganon. Okay na okay, hindi kayo maninibago. Talagang mamamanage nyo pa rin yung from gas to brake. Meron pa isa pang driving mode to. So, susubukan natin tong naka-core naman tayo. So, dito, kada kapalit nyo ng driving mode, meron siyang tunog. Talagang kakaiba to. So, sa core, ramdam mo yung pagka-aggressive niya. Kasi yun yung pinaka-normal mode nitong Mini. Yung core. May sarili siyang tawag. Yung steering niya, gustong-gusto ko rin eh. Saktong-sakto. Nabanggit ko kanina yung pagkamalambot niya. Kahit pag umaandar, malambot pa rin eh. Di naman siya totally nagbago. Okay na okay siya eh. So, pag pinipiga natin tong core, ramdam mo eh. Hindi mo na kailangan totally pigain ng pigain kasi matuli na talaga tong Aceman eh. So, next nating itatry itong go-kart. Sabi ng mga taga-Mini yung go-kart yung may parang may engine noise siya. Mas aggressive siya. Ramdam na ramdam ko yung torque niya. Saka yung power niya. Kung doon sa core, okay na sa akin yung power niya. Dito, mas aggressive siya. Saka yung tunog medyo naririnig ko. Hindi ko lang siya totally marinig kasi nasa city tayo eh. Medyo hindi naman ganun kaluwagan dito sa iniikutan natin. Pero kung gagamitin mo siya sa mga long drive, mga expressway, may enjoy nyo yung go-kart. Or mas okay kung gusto nyo mag-track. Saka dito, sa Mini, makikita mo rin sa mismong head unit niya, yung power niya. Saka may speedometer din. So ngayon, testingin natin yung go-kart ng medyo nakatapak tayo ng throttle. Ayun o, rinig na rinig ko yung engine noise niya. Nagustuhan ko, okay na okay yung tunog niya. So dito sa Mini, kapag diniinan niyo yung throttle, maririnig niyo yung pops and bangs kapag binitawan niyo siya. Di mo na kailangan magpa-tono dito para magawa yun sa mga kotse niyo. Dito sa Mini pwede. Kahit hindi siya sports car, kahit crossover SUV siya. So dito sa Aceman, so sensitive nga yung parking assistant niya. Napansin ko, kahit malayo pa ako sa gutter, naririnig ko. Pero hindi naman nakakabother yung tunog niya. Maganda pa rin yung tunog niya. Ang 2025 Mini Aceman SE ay may presyo na 3,550,000 in Philippine peso. Available ito sa mga kulay na Revel Red, Indigo Sunset Blue, Melting Silver, Ocean Wave, Midnight Black, at Nanook White. Kaya siguradong may kulay na babagay sa'yo. Kung interesado ka naman sa mini cars, pwede kang bumisita sa Mini BGC showroom at hanapin sina Sir Brian Abao or si Sir Mark Bacalso para sa inquiries.
sabihin nyo na lang na napanood nyo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na car reviews. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.